ang mayamang hangal. Pakinggan po natin itong mabuti. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ng bahagi, ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mga mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay sinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian at ani. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ko kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lamang ako, kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Napakaliwanag ko, mga giliw namin taga-pakinig. Napakaliwanag ko, ang mayamang hangal. Aba, binibiro ho ninyo rito sa tinungayan natin ito at napakinggan naman ho ninyo. Yung palang ikay mag-impok ng kayamanan dito sa mundong ito, na talagang sagad-sagad na, talagang tinitingala ka ng lipon at napakayaman mo. Yung pala'y hindi ho garantisado yung kayamanan natin. At yun ho pala'y sa sandaling biglang bawian tayo ng buhay, wala na. Wala na ho yung kayamanang inimpok natin. Ang pinakamahalaga ho pala rito'y yung mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Kuya Joe, ano po ang inyong nakikita rito? Mga kapatnubay, ayon po sa binasa ni Kuya Min, pinag-iingat po ang sakim sa kayamanan. Lalo na po akong masama galing ang mga ito. Ano ang pungatian sa mana o negosyo, dapat hindi po natin dinadaya ang ating kapwa upang hindi po tayo dukha sa paningin ng Diyos. Sana hindi po puro pagpapayaman ang ating iniisip. Sana mayroon din po tayong oras sa Diyos upang hindi po tayo matawag ng Diyos ng tangal. Yun ang kayamanan. Kuya Joe, yung oras sa Diyos, yun ang yung ipagkakalob sa Diyos, yun ang kayamanan na iniimpok natin sa kanyang kaharian. Kuya Ben, ano po naman ang inyong nakikita? Una po, gusto ko magbahagi sa bagay na ito. Napakarami kasi sa kapanahunan ngayon na ang binibigyan ng diin ay ang pera. Pera nga, pera pa, pera ng pera. At para bang kapag marami ng pera, kaya na nilang bilhin ang lahat ng bagay. Mayroon silang mga bagay-bagay nang nakakalimutan pag mayaman eh. At yung pinakamahalaga, lalo ang naiiwanan nila sa kanilang buhay. Meron akong kilala, hindi ko na po babanggitin, alam nyo, baka tayo marinig masensored ako, no? Meron po akong kilala na sumobra na yung kayamanan eh. Dami-dami na nilang pera. At itong mga taong ito ay hindi na halos magdasal. At sa tuwinang may konting problema, ang palaging sinasabi sa akin, pera lang yan. Kapag may problema sa isang ahensya ng gobyerno, pera lang yan. Kapag may problema siya sa mga tao na nangangailangan at nanggugulo sa kanya, pera lang yan. Halos lahat ng bagay, sinasabi niya ganun na lang eh. Lahat daw ay kaya niyang bilhin. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot, dumating yung punto na kinakailangan ipakilala ng Diyos na ang tao ay hindi lamang sa pera dapat mabuhay at sa kayamanan dito sa mundo. Nagkasakit yung babaeng asawa. Cancer. At dito nila nalaman eh. Kahit na gaano kayaman ka, kapatid,
Hindi mo mabibili ang buhay mo. Hindi mo mabibili ang mabuting kalagayan ng sarili mo. Sapagkat Diyos lamang ang makapagbibigay nito sa iyo. Ito yung nakakalimutan ng marami sa ngayon. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid na tagapakinig sa mga oras pong ito, kung nakakalimutan natin ang pagsasabuhay natin para sa Diyos, ang nagbigay sa atin ng buhay, kung nakakalimutan natin na itong buhay natin sa mundo ay hiram lamang, at anuman saglit ay maaring maparam. Sabi nga po natin, kapag namatay ang tao, wala kang dadalhin. Kapag namatay ang tao, 6 feet below the ground ka lang, at maliit lang ang iyong paglalagyan. Isang bahay kubo at isang malakalaking niyari sa simento. Wala nang iba, hanggang doon ka na lang. Kaya anuman ang paghahanda na gawin mo sa daigdig na ito para sa iyong sarili, anuman ang paghahanda ang gawin mo para sa iyong pamilya, anuman ang paghahanda na gawin mo kung tungkol sa daigdig, tungkol sa kayamanan, tungkol sa kamunduhan, lilipas ang lahat ng yan. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos, hanggang dyan ka na lamang kapatid, hindi mo madudugtungan na ang buhay mo at dyan ka matatawag hangal, sapagkat hindi mo na alaala na ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Amen. Kuya Ben, maraming salamat sa napakaganda mong pagbibigay pakahulugan sa mayamang hangal. Meron kasing natatandaan ka na yung salapi pala, kahit na pala bumabaha ang salapi sa iyo, eh talagang hindi nakapagbibigay ng kasiyahan ito. Isang napakayaman, Kuya Bert, alam mo naman si Rockefeller, yun ang nagsabi, money did not make me happy. Napakayaman yan. Bumabaha ng pera yan, di ba? Lagi mo sinasabi yan, Kuya Bert, di ba? Na sa kabila ng kayamanan, hindi nakapagbigay sa kanya ng kasiyahan ang kanyang kayamanan. Natagpuan niya bandang huli ang kayamanan pala'y itong ating pinag-uusapang ito. Kuya Bert, ano po ang inyong makita? Alam mo, Kuya Min, sa ngayon maraming lumilitaw sa mga ganitong, lalo na sa pamilya, sa magkakapatid. Maraming nagdidemandahan ng dahil sa mana. Nakakalungkot ito. Kung minsan nga masasabi mong religyoso pa yung pamilyang yun Maalam, marunong, nagsisimba, yung tungkulin nila bilang Katolikong Kristiyano o Kristiyano ay ginagawa nila. Pero pagdating ng oras, lalo't higit sa paghahati ng kayamanan, nagdidimandahan pa sila. Hindi isa, hindi 10, kundi maraming pamilya dito sa ating bansa ang nagdidimandahan ng ganito. So dito lamang ipinaalala sa atin ng Panginoon na huwag maging sakim ang bawat isa sa atin, lalo tigit sa ating mga kapatid. Kundi ang tama lamang na gawin natin ay yung nararapat na mapunta sa atin. Yun lang ang dapat na gawin natin. Sa ngayon din, maraming mga pangyayari sa buhay ng tao, lalo't higit kung minsan sa pagtatrabaho niya, hindi siya magkasya doon sa kanyang sahod. Gumagawa siya ng ibang paraan upang madagdagan ang kanyang sahod. Ito'y isang kasakiman. Lalo't higit sa ngayon, marami. At makikita mo rin, may pabibili ka lang simpleng-simple Uutusan lang yung isang tao bibili magpapatong pa May tungpa. Totoo yan. May tungpa. Ang mga pangyayaring ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Ito'y isang uri ng kasakiman. Bakit pa tayo lalayo? Sa ngayon lamang, balitang-balita sa buong mundo.
halos number 1 na yata tayo sa pinakakorap. Labag ito sa kalooban ng Diyos. Isang uri